Okay guys, good day. Kung bago ka pa lang sa channel ko, bago tayo mag-umpisa, subscribe naman dyan. Okay, this time ang i-discuss natin is about mesh current method. So, this is another method in computing the value of current in a given circuit. So, particularly dun sa may maraming mesh or madami yung parang mga box-box na circuits. So, this time, ang isosolve muna natin is yung ating previous circuit na na-solve na gamit yung KCL at saka KBL. So, dun yun na based dun sa ating unang video which is about KCL and KBL. So, discuss natin ano ba itong mesh current method na to, no? Okay? So, proceed tayo. The mesh current method, also known as the loop current method, is quite similar to the branch current method in that it uses simultaneous equation, Kirchhoff's voltage law and Ohm's law. So, this mesh current method is, ang gagamitin lang natin is itong, yan, itong Kirchhoff's voltage law or KVL, tsaka Ohm's law. So, hindi na tayo gagamit dito ng KCL. Unlike sa previous law ni Kirchhoff's, meron siyang KCL tsaka KBL. So, ibig sabihin, si Kirchhoff's law, napakinabangan din dito sa mesh current method na to. Okay? It differs from the branch current method in that it does not use, sabi niya, hindi siya gumagamit ng KCL. And it is usually able to solve circuit with less unknown variables. So, using this method, this mesh current method, is mapapaunti natin yung variables, less unknown. Ayan sabi niya. Less unknown variables. So, maunti yung equation. Unlike dun sa KCL at KBL, medyo mahaba yung calculation natin sa previous video ko. So, kung hindi mo pa napapanood yung KCL method na natin, panoodin mo na. Ilalagay natin yung link yan sa ilalim. So, with less simultaneous equation, which is especially nice if you are forced to solve without calculator. So, kung wala kang scientific calculator, so, kailangan mo, mounting variable at mounting equation. So, simplicity. Isi-simplify natin yung, yung mga equations. So, this definition, so, i-apply natin siya sa circuit. Kasi bilang electrical engineering student or RMU reviewist, so any other course related sa electrical engineering, so mas madali kasing maintindihan kapag nakadrawing or nakadrawing yung mga circuits. Okay? So this time, ang ating sample circuit is ito. You have, dito, sa side na to. Okay? You have 230 here. And then dun sa other side, this is supply voltage 1 and then this one is the supply voltage 2. So, dun sa previous topic natin na KCL, KBL, yung I1, I2, tsaka I3, na-compute na natin. So, saan ba yan? Let's take a look back. So, in this case, ito yung calculation natin previously. So, bigyan ko lang kayo ng brief. Yan yung naging calculation natin. So, umabot tayo ng ganyang kahabang solution. Okay? And then, ito yung nakuha nating value doon sa Kirchhoff's law. So, this is Kirchhoff's law method. Okay? So, using mesh current method, so, dapat ang makuha din nating value is ito, I1, I2, tsaka I3. Okay? So, proceed na tayo dito. So, given this circuit, alam na natin yung value nung mga current na yan. Pero, gagamitan natin siya ng ibang method. So, the easiest among the easy. Okay? So, ano ba yun? Ano ba yung mesh current method? So, umpisa na natin.
So, yung mesh current method, sabi niya doon sa definition, is sometimes called loop analysis method. So, in this case, dito sa circuit na to, meron tayong dalawang loop. So, ito, first loop, and then this one is the second loop. So, ayan. Yan yung una nating loop. Let's say loop A yan. No? Loop A or IA. Kasi yung current na magse-circulate dyan sa loop na yan, yan yung IA. And then this loop, let's say this is loop B or current B. So, assume natin na yung loop dyan is pa ganito muna. Yan. Tingnan natin kung magne-negative yung natin, value dyan. Kasi yung correct flow talaga nitong I2 na to or this IB is clockwise. Ganyan. So, this loop na ginawa natin is assumption only. Assuming na hindi pa natin nakakalculate. So, hindi pa natin alam kung talagang yan yung correct direction. Kapag yung IB mo is nag-negative, ibig sabihin, yung flow of current mo pa ganito. So, let's try kung magne-negative yan. So, let's assume na hindi pa natin nakakalculate yung value of current ng I1, I2, and I3. Okay? So, ayan na. Mag-start na tayong mesh analysis. Sabi ni mesh dun sa definition, hindi siya gumagamit ng KCL. Ano ba yung KCL? This is the algebraic sum of all currents is equal to 0. Or the current entering is equal to the current leaving. So, in this case, ang priority nating gagamitin is KBL. So, using KBL, okay, tingnan natin kung talaga bang pinadali nitong mesh analysis na to yung method. So, ano ba yung KBL? So, KBL is the algebraic sum din ng voltage. So, subtracting the voltage drop across the resistance. So, let's consider this loop A muna. So, dito yung loop A then this one is the loop B. So, dito muna tayo sa loop A. Okay? So, ano yung voltage natin dyan? So, syempre, ang supply mo dyan is 230. So, susulat mo dito 230. Okay? So, you have 230 volts. Yun yung supply mo eh. And then, syempre, yung 230 mo, mababawasan niya ng voltage dito. Across the resistance. So, yun yung tinatawag na voltage drop sa resistance na 1 ohm. So, anong gagawin natin? Magsusubtract tayo. Ayan. Minus. Kasi mababawasan yung voltage mo dito eh. And then, yung 230 mo, babawasan din yung voltage dito. So, ang gagamitin natin current, since this is a mesh analysis, so ito muna ang IA. So, let's say you have IA here. And then, syempre, yung I mo, kailangan multiplyan mo yan ng resistance para maging voltage. So, yun, doon na pumapasok yung Ohm's Law. Kasi yung Ohm's Law natin is, voltage is equals to I times resistance. So, so in this case, mesh method, sinisimplify na. So, yung resistance mo dito, tsaka resistance mo dito, pinagpa-plus na yan. So, we have 1 ohm dito. So, ipa-plus na natin yan. 1 ohm plus 3. Okay? Bakit naka-plus yung 3? Kasi yung flow of current mo, pag ganito. Kung ano yung flow dito, yun din yung flow dito. Ibig sabihin, yung 3 ohms mo is mayroon ding voltage drop na ima-minus dito sa 230. Okay? So, ano pa yung kadugsong yan? Siyempre, meron ka pang current dito na nagsi-circulate. Ibig sabihin, itong IB mo nagko-contribute din dito sa 3 ohms. Itong IB. So, since yung flow niyan is pa ganito din, downward din, or along the flow nitong IA mo, so, ano din yan? Subtract din yan, or another voltage drop na naman yan.
So, yung IB mo, syempre, nakaganyan. Multiply mo dito sa 3. 3 ohms. And then, equals mo na siya sa 0. So, in this case, meron tayong value of IA tsaka IB. Value, not value. Which is variable, IA and IB. So, sa loop B, considering this loop B, so this one is loop A. Let's say, lagyan natin yan. And then, this one is loop B. Okay? Which is this side. So, dito naman tayo mag-start. So, ang voltage mo is 100. Okay? And then, syempre, yung flow mo dito, ayan, IB mo, may voltage drop ka dito sa 2 ohms, may voltage drop ka din dito sa 3 ohms. So, minus IB, okay? Then, itong 2 tsaka itong 3, magpa-plus din yan kasi yung flow of current mo sa 2 is the same din sa flow ng current mo dito sa 3. So, pababa din yan. So, you have 2 plus 3. Okay? And then, yung flow of IA mo, syempre, pababa din or magko-contribute din yan dito sa 3 ohms mo. So, ima-minus mo din yan, yung IA mo. So, you have minus IA multiply sa 3 ohms. So, kung mapapansin mo, parang nagbaligtaran lang, no? Since may dalawa yung source natin dito. So, in this case, given na yung 2 equation, makukompute mo na ngayon yung value of IA and value of IB. So, paano natin i-compute yan? Pwedeng by substitution. So, yung equation 1 or equation 2 is gawin mong IA equal to IA or equal to IB. So, in this case, since shortcut method ang ating ginagawa. So, para it will apply also kapag magte-take ka na ng board exam. So, kapag may ganitong circuit sa board exam, ang gagawin mo is mesh analysis. And then, ano na yan, meron ka ng 2 equation. So, gamit ka na ng function ng calculator mo, which is the 2 equation, 2 unknowns. Okay? So, this time, ano muna natin yung, yung equation natin. I-simplify muna natin to. Na? So, ito magiging, okay, burahin na natin to. So, this is magiging 4 na to. So, you have 4IA. So, simplify na lang natin, ha. Kasi sabi dun sa you have 4IA. Then, this one is 5IB. Ayan, magiging 5IB yan. Okay? So, you have 5IB. Okay. So, let's calculate the value of, So, ito, may isama na rin natin yung tutorial kung paano ginagamit yung calculator. Okay? So, dito natin muna ilagay ang ating calcu sa other side. Okay. So, using our calculator. So, gagamit tayo dyan ng 2 equation, 2 unknown. So, sa calcu, pindot ka ng mode, hanapin mo yung equation, press mo tong 5, then 2 unknowns. Alin yung 2 unknowns dyan? Ito, yung number 1. So, 1. So, ang form ng equation mo dapat kagaya nito. So, itong x, yan yung IA mo. Itong b, itong y, yan yung IB mo. So, dapat yung constant mo nandun sa kabila. Siya sa equals. Okay? So, you have 1 here. So, given this equation, no?
given this sorry. Given this equation, so paano natin i-input dito? Alin ang value ng IA? So yung value of IA mo, ito yung equation 1 natin. Yan. And then this is the equation 2. So yung value ng IA mo is negative 4. So negative 4. Not the value of IA, the value of constant na kasama ng IA. And then doon sa B mo, which is ito, negative 3. So you have negative 3. And then itong 230 mo, dapat nakaliban niya sa equals. So you have negative 230 yung value ng C mo. So you have negative 230. Okay? And then, what? Itong equation to mo, you have, yung IA mo dito is negative 3. Okay? Then, yung IB mo, negative 5. Then, yung C mo, itong 100 mo, liliban mo sa kabila. So, magkakaroon ka ng negative 100. So, in this case, makukuha na natin yung value of IA tsaka IB. So, yung unang lalabas yan yung value of IA. So, in this case, ano nakuha natin? 850 over 11. Or 77. And then, yung Y mo, which is the value of IB, is negative 290. No? So, let's sulat muna natin. So, yung IA natin na nakuha, mapapansin mo, given lang tong dalawang equation na to, nakuha na agad natin yung value of IA tsaka IB. Unlike dun sa KCL, KCL, KBL, medyo mahaba pa yung naging solution natin. Kasi nag-algebra pa tayo dun. So, dito, anong nakuha nating sagot? Calculator. 850 over 11 yung IA. Okay. So, okay, sulat natin. Dito is 850 over 11. Mamaya natin i-round up. Pag kasi dinesimal, nara-round up agad. Then, yung next is negative 290 over 11. So, you have 290 over 11. So, ang hinahanap na lang natin ngayon is, mapapansin mo, yung IA mo, yung IA mo, yan, is the same yan doon sa current na magpo-flow dito sa 1 ohm resistance. So, ang mangyayari, yung IA mo is equal na yan sa I1. And then, yung IB mo, ito, is equal siya sa I2. No? Ibig sabihin lang nitong negative na to, is yung direction natin ng IB, ito, yan, yung loop natin na yan, assumption lang natin yan na, napapunta siya dito sa counterclockwise siya. So, in reality, kaya nag-negative to, dapat, ang flow ng current natin is ito. Ayan. Ganyan dapat yung flow ng loop natin. So, ibig sabihin, yung IB mo, ang value niya, 290 over 11, pero ang flow niya, clockwise. So, yun lang yung ibig sabihin ng negative. So, mamaya, i-compare natin kung parehas ba yan dun sa ating nakuhang sagot gamit yung KCL at KBL method. So, ang hahanapin na lang natin is value of what? Value of I3. Yan. So, ano ba yung value ng I3? Ito yung I3 mo. Kasi yung I8 equal na sa I1 dito. Yung IB mo equal na rin sa I2. Ang nawawala mo na lang value is I3. So, how do we calculate the value of I3? So, that's the time na gagamit ka na ng KCL only to calculate the value of current.
So, ano na siya, less KCL na. Pero gumamit pa rin siya. Sabi niya sa definition, hindi na siya gagamit. Gagamit pa rin. Kaibigan niya sa Kirchhoffs eh. So, I3. So, susundin muna natin itong itong loop na to. Yan, oh. Yan yung ginamit natin kasing assumption eh. So, susundin natin itong dalawang value na to. So, ano yung I3? Kung susundin natin itong dalawang loop na assumption natin, ito, yung loop IA tsaka loop IB. So, yung I3 mo is equal sa IA plus IB. Parang ganito mangyayari niya, no? IA plus IB. Ano? Kasi parang ano yan eh, nangyari niyan, ganitong nangyari, oh. Let's say ito yung point mo. Okay? Which is ito yon. And then, nandito yung, ano mo, nandiyan yung I3 mo. Okay? Parang ganito ang pagkakadali niyan. Para mas magets mo ng maayos. Let's say, itong point na to, let's say, node, ano to? Node X. So, yung node X mo, nandito, naghiwalay yung dalawang current mo. You have loop IA here. IA. Then this one, meron ka ding loop IB. No? So, by KCL, gagamit talaga ng KCL. Niloloko tayo nito ni Mesh. Sabi, hindi siya gagamit ng KCL. So, yung I3 mo, ayan, the current entering the node is equals to the current, ano to, leaving the node. Yung IB mo, palabas to eh. Ayan, oh. Papunta siya dito. So, IB plus IC. IA. Or IA plus IB. So, yun lang yung ibig sabihin niya. And then, kapag sinubstitute mo itong dalawa, itong dalawang to, tsaka ito, so, gamit muna tayo ng calculator. Okay? So, anong makukuha nating sagot kapag sinubstitute natin yung dalawa sa calculate? So, 850 minus 290. Ilan? Okay? So, mangyayari dyan, since parehas yan ang denominator, and then itong 290 mo, naka-negative, so magma-minus. IA minus IB. So, you have what? You have, ano dito, 560 over 11. Ayan. So, yan yung I3 mo. So, in this case, nakuha na natin yung value ng tatlong current. Gamit lang itong solution natin na maiksi. So, ayan. Kuha na natin yung value of I1, value of I2, and then value of I3. Okay? So, tingnan man natin ngayon kung ano ba yung nakuha nating value dun sa previous ano natin. Previous calculation using KCL. No? So, sige, flash lang natin yung previous calculation natin. Okay, hindi yan. Hindi rin yan. So, ito yung previous calculation natin. Ang nakuha nating value nung current is ito.
So, dalhin natin siya dito sa maliwanag. So, ito yung value of I3. Then, yung value of I2 na iwan, balikan natin. Okay. So, yan yun. Okay. So, using KCL, yung Kirchhoff, KCL, tsaka and KBL method. So, ito yung nakuha natin value previously. So, panoodin nyo dun sa KCL method natin. Ito yung, ito yung nakuha nating value. And then, ngayon, ang nakuha natin is ito. So, using mesh. So, yung mesh is pinadali niya yung calculation. Dalawang equation agad yung makukuha mo and then substitute into the calculator, makukuha na natin yung value of. So, in this case, ang nakuha nating I1, I2, and I3. Ang nakuha natin ay 850 over 11. over 11. Then, you have 290 over 11. And then, 560 over 11. So, yung negative dito sa I2 is signify lang na baligtad yung ating assumption. So, parehas lang din siya dito. Ayan. No? Napapansin mo, yung I1 natin, ito, 77 din ang total nito. Then ito, ganito din, 26 point. Then this one is 50.9 din as well. So, ibig sabihin, mas madali lang yung method gamit yung mesh. So, saan ba madalas ginagamit yung mesh? So, bigyan ko kayo ng example. Okay? So, yung mesh analysis na yan ay ginagamit kapag ang circuit mo, let's say, may circuit ka, may voltage ka dito na, say, 100 volts. Okay? May circuit ka dito. Then, dito, meron pang another circuit. Then, meron ka dito. Yan. May resistance ka dito, may resistance ka dito, may resistance ka dito, may resistance ka dito, meron ka pa resistance dito, meron ka dito resistance. So, kung gagamit ka ng KCL dito, let's say ito ay 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6 ohms. No? Eh, kung gagamit ka ng KCL dyan, so, syempre may current ka dito. May current ka din dito. And may current ka din dito. Tapos may current ka pa dito. Another current is here. Kasi yung current dito na magpo-flow is different sa current na magpo-flow dito. Kasi babawasan pa yun ng current papunta dito. So, kung gagamit ka dito ng KCL, eh medyo mahaba yung solution mo. Ano? Kasi yung current na kukumputin mo, ilan yan? May current dito ka sa 1, may current ka sa 2, may current ka sa 3, may current ka sa 4, may current ka sa 5, may current ka sa 6. So, hanggang I6. Pero kung mesh analysis ang gagamitin mo,
Yan, kung mesh, magme-mesh ka. So, makakalculate mo agad yung value dito. Ayan. Let's say, I1. Then dito, loop ka ulit. Meron kang I2. Then this one, meron kang I3. So, yung I1, I2, I3, makakompute mo na agad yan. I1, I2, and I3. Which is the loop current. And then, itong I1 mo, syempre, equal yan doon sa current mo dito sa, 1 ohm. And then, itong, ano to? Itong current mo dito sa I3 is equal dito sa current sa 6. No? Then, yung current mo dito sa I2, dito, is equal yan sa current na magpo-flow dito sa 4 ohms. Okay? Dito sa 5 ohms, syempre magkaiba yan kasi may current kang I3, may current kang I2. So, titingnan mo lang yung direction ng loop and then magki-KCL ka. So, yun lang. Ganun lang kasimple yung interpretation kung paano i-apply yung KCL. So, ginagamit talaga itong KCL. Sabi ko KCL. Mesh pala, mesh. So, ginagamit yung mesh analysis kapag ka marami ng ganito, marami ng loop. Let's say, natripan ka ng professor mo na natripan. Or na-trip lang niya magawa ng basic work or quiz. Ang example sa'yo, ito lang dalawang loop lang ng circuit. No? Dalawang circuit na ganyan. Siyempre, alam mo yung KCL, alam mo yung KBL. Yun lang yung gagamitin mo na solution. Kabisado mo yung KBL tsaka KCL. Ngayon, hindi mo kabisado yung mesh analysis. Biglang ang binigay sa yung circuit is ganito. Yan. O kung hindi pa ganyan, let's say, ang binigay sa yung circuit, parang, wire mesh ng, bistay. Nilagyan ka ng 4 na ganyan. O nilagyan pa dito ng isa pang square. Tapos ang source mo nandito. Ano yan? Katakot-takot na KCL ang gagamitin mo dyan. Which is mahaba. Kung loop, medyo maunti. Yan. Pero, case to case basis pa rin naman yan. Depende kung anong value yung hinahanap. No? There are a lot of theory or there are a lot of method how can we solve the given problem. So, ito lang is mas madali itong mesh analysis na gamitin compared dun sa KCL, no? Or KBL method kasi may maraming substitution. Ito, simplicity lang siya sa equation. Less variable, less equation. Pero although, kung kabisado mo pa rin yung KCL, kahit paikot-ikutin, ganun pa rin yung magiging sagot. Okay? Hindi naman pinagbabawal gamitin yung KCL. Siyempre, during kapag student ka, dun ka sa easiest way. Or kapag board exam taker ka, dun ka sa easiest way. Kasi yung oras is napakahalaga sa board exam. Okay? So, in this case, we have proved na parehas naman pala yung nagiging sagot gamit yung KCL at KBL. So, kung may mga question kayo, comment down below and then try nating sagutin sa abot ng ating makakaya. Kasi, yan. Yan lang yung naging equation natin ito. Ito, tsaka ito. And then, substitute na tayo sa calculator. Pero kung masipag-sipag ka, pwede mo namang i-algebra yan. Ito, i-equate mo as equal to IA. And then, yung value ng IA makuha mo dito, i-substitute mo dito. And then, masisimplify rin natin yung equation. Ang matitira, IB. And then, saka mo solve yung IA. Okay? Okay?
Diyan na lang muna nagtatapos yung ating mesh analysis method. So, inano lang natin. Tinry lang natin isolve gamit yung easiest way possible para ma-solve ang certain circuit. So, nakapag-ano na tayo, KBL, KCL dun sa previous, Kirchhoff's law. And then this one is the mesh analysis method. So, the next video is nodal analysis. So, medyo mas maganda rin yata yung nodal analysis or superposition method. Meron pa tayong source transformation, meron tayong Nortons, meron pa tayong Thevenins. So, lahat yan, susolve natin gamit ang mahiwagang technique. And then, try natin i-interpret kung ano ba yung mga ibig sabihin yan. So, again, kung may question kayo, comment down below. And, try nating sagutin. Okay? Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang ating video. Subscribe to my channel!